The coronation. Carlene's POV. I am standing in front of the mirror. I'm wearing a red gown, a perfect gown. As I stand, I gently touch my face. Is it okay if I don't put any makeup on my face? Hindi man siguro nila mapapansin, but I am the queen of the night. Chos! Queen pa nga. Ang slow ko naman. Tinitingnan ko ang bawat tela ng damit ko. Magandang pagkakagawa. I was about to walk when I felt a warm arm on my waist. Ayan na naman siya. You are beautiful, honey, and your necklace fits on you. Napatingin ako sa kwintas na suot-suot ko na binigay niya ng birthday ko. Devin gently brushed my hair. Nagulat pa nga ako nang sapinan niya ng towel ang likod ko para hindi mabasa ang damit ko kapag pinagpapawisan. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Are you ready, hon? A baritone voice came from my husband. Kinakabahan ako. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa naging tugon ko. Don't let your fear be bigger than your faith. Wika niya na siyang itinatak ko sa utak ko. The car stopped and it seems we're here. Devin opened the door for me. I was being nervous. I did not expect that tonight I was going to be crowned as the queen. Bakit kasi may paganito pang nalalaman? Pagbaba namin ng kotse, agad kong nilagay ang kamay ko sa braso ng asawa ko. I can't imagine kung ano ang pagdaraanan ko after this. Devin also informed me that he will be able to teach me how to fight and protect myself in case of emergency. I was walking with my man on the aisle. Agad kong siningkitan ng mata na makita ko si Riza. She's a mafia too? Why didn't she tell me? In fairness, ang ganda niya sa gown niya, ha? Oops, I was wearing a gown too. Color red and it looks perfect on me. Hindi na ako nag-abalang magkagaya ng makeup pa dahil hindi na ako sanay. Napatingin ako sa ibang gawi ko. Ang dami ko nakikita mga taga-ibang bansa based on their looks. Napadpad din naman ang mata ko sa isang babaeng inismeran ako and it was Christine? She is a mafia too? Pag pumupunta ba dito si Devin, panay ba ang dikit niya? Focus, wifey, and don't be nervous. You're still beautiful without makeup. Natural beauty always wins. Wika niya na nagpangiti sa akin. Now, the coronation begins. Behold our queen, Mrs. Carlene Vanderford. Tumayo silang lahat at nagpalakpakan except Christine. She looks mad at me. Did I do something wrong? Mahuhuli ko siya tumitingin sa akin na masama at kapag tinitingnan ko umiiwas. Something fishy is going on. Matapos ang coronation, may kainang naganap. Halos mahilo na ako sa sobrang laki nito. Para siyang dalawang kaharian na pinagsama. Han, puntahan ko lang si Riza. Pagpapaalam ko. Okay, mukhang marami kang itatanong nga. Pabiro niya, but I just gave him a glare. I went where Riza is standing now. Oh, Sissy! Salubong nito. A good girl with a demon inside. I uttered. She just landed me a drink. Alam mong di ako umiinom. Masungit na sabi ko. Ito naman, di naman alak yan eh. Grape juice yan. Agad kong kinuha ang juice at ininom. Mukha lang siyang ewan pero may something sa loob niya. So, why didn't you tell me? Tell you what? That you belong here. That you are one of them. You're also one of us now, my queen. Agad naman akong napatampal noo. Ang galing niya talagang mambara. So bakit nga hindi mo sinabi? Nagbalik ako ng tanong na hindi niya naman sinagot. Hindi ko naman nagtatanong eh. Baga ako siyang kinarot sa tagiliran. Sorry na, sabi niya. Kung mafia ka, ibig sabihin mayaman ka. At kung mayaman ka, bakit nagtatrabaho ka pa sa restaurant? Takang tanong ko. To keep my identity safe. Do you know who is Stella? She is my sister on the father's side. May kapatid ka, hindi ka nagsasabi? Aba, tinatanong mo ba? Lagi na lang ang kaibigan ba talaga niya ako? By the way, Sissy, kamusta yung nangyari sa inyo in the past few days? Masakit pa rin ba? Napapikit ako na may kasamang inis. Don't think about it, ani ko. Pero ang sabi ni Sir Devin, ginawa mo daw yung tinuro ko. Pinano niyo yon? Agarang tanong ko sa kanya na may kasamang inis. Aba, labas siya doon. Nagtanong lang siya sa akin kahapon kung saan mo daw natutunan yon. Sabi ko naman sa akin, may pagka-wild ka daw, be. Agad naman akong napayoko sa sobrang hiya. Naiinis ako pero teka. Labas. Utos ko kay Riza. Ano? I said get out. I repeat. Eh,
I'm your queen, right? And I have the right to do that. Isang mapanlokong ngisi ang pinakawalan ko. Riza smiled and breathed deeply. Akmang maglalakad siya patalikod nang pigilan ko. Joke lang ito naman. She just rolled her eyes. Taray ah, paniwalain ka? Magbabanyo lang ako. Paalam ko kay Riza. Tinuro niya naman sa akin kung saan nandaan patungo sa CR. Nang makapasok ako'y agad na naglock ng pinto. Nakita ko pa kung anong kulay ang damit niya and it was purple dress. Riza, are you there? Help me, please? I said but without response. Sino may gawa nito? Wala pa nga lang 24 hours na kinokoronahan ako, nalagay na agad sa peligro ang buhay ko? Sumilip ako sa baba ng pinto na may maliliit na butas, sapat para makita kong nasa labas. Napatakip ako ng bibig na makita ko ang kaibigan ko na nakahandusay nasa sahig. Is she still alive? Is she still breathing? Riza, do you hear me? Sigaw ko pero tila natutulog pa rin siya. Nagulat ako nang may malaglag na singsing, tila lata mula sa itaas. Nilapitan ko ito at agad kong napatakip sa ilong ng puro usok ang lumabas dito. Now I cannot breathe easily. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Naramdaman ko na lamang ang pagbagsak ko sa sahig at ang unti-unting panghihina ng katawan ko dahil sa kapos sa hininga. Devon's POV. Binaling ko ang paningin ko sa kung saan-saan at hindi ako mapakali nang hindi ko mahanap si Carlene. Riza is gone too. Where did I go? I asked Christine na kakarating lang na galing pa sa kung saan. No, I did not see her. I keep asking other people until someone told me that Riza and my wife went to the CR. Agad akong nagtungo ng CR at may mga tao ding nakasunod sa akin. Riza, where is Carlene? Agaran kong tanong na iminulat nito ang mata niya. Nilock siya sa CR and I don't know who did that. She's in danger. Agaran ako napatayo at tumakbo patungo sa loob ng banyo. Napako ang tingin ko sa isang silid na puro usok ang lumalabas. Damn, she's inside. Bubuksan ko sanang pinto nang bigla itong nakapadlock. Han! All I can hear is her cough and she cannot breathe inside. I quickly destroyed the door using bare hands and then I quickly ran towards her. Han? Hinawakan ko ang palapulsuhan niya and luckily, humihingal pa siya at may pulso pa. Hold still. Don't leave me. Agad ko siyang kinarga at inalayo sa silid na yon. She is awake, the doctor said. Sa makatuwid, isa rin siyang mafia na katulad ko. Thanks. Agad akong pumasok sa loob kung nasa ng asawa ko. Nadatnan ko silang nag-uusap ni Riza. The last thing I remembered, the one who locked the door is the woman, and she's wearing a purple dress, Carlene uttered. Pinukpok ko ng kung ano yung likod ko but before I closed my eyes, I also saw a woman. Hindi ko maiklaro ang mukha niya dahil nabublur ng paningin ko. Saad ni Riza na hawak pa at hinihimas ang balikat niya. Hindi tayo maaaring mambintang. Maraming nakasuot ng purple dress kanina. I think they really need to teach you how to protect your own, honey. Good luck, Beshi. Stricto yung asawa mo pagdating sa training. Paalala ni Riza. Sige, uuwi na ako. Paalam nito na siyang ikinatango ko na lamang. Mag-iingat ka, Riza. My wife said in a sincere voice. Are you feeling okay now? Wika ko at hinawakan pa ang noon niya. There's no need to worry. I'm fine, she said. What do you want to eat? Busog pa ako eh. How about let's make some... Baby? No, let's make some graham. Do you know how to make it? Nah, I only know how to make babies. I smirked when I saw her irritated. The training. Napapikit ako na makitang sumara na naman. This is insane. Ang stricto niya pagdating sa pagtuturo. Sana na naman. Come on, try again. Malamig pa sa yelo nitong saad. Sinubukan ko ulit patunamaan pero sa kasamang palad, sumara na naman ako. That was the 20th time. You miss it again. Han, this is insane. I can't do it. I uttered. Is that it? Do you surrender now? Hindi ko man lang masapulan yung target. Ang hirap. Sa tingin ko, hindi ako matututo nito. Napayuko ako at naramdaman kong marahang iniangat ni Devin ang mukha ko. Han, listen. Mahirap pero kailangan. Isipin mo, para lang tong pamumuhay. Maraming pagsubok at may mga oras na mawawalan ka ng pag-asa. Avoid negative thoughts kasi yun palalong magpapasuko sa'yo. Keep going, don't surrender. I know it's too hard but you can do it
Ilang beses ka nang nagkamali, pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Alam nyo, nakakataba ng puso yung mga taong ganyan yung sinasabi, no? We are lucky if we found a person who encourages us and inspire. He was right. My husband is right. Every day is a blessing and there is always a challenge while you're living. Maraming problema, maraming sakit, at maraming beses kang nagkakamali, but there is still a chance. Hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Hinawakan niya ang pana at pumunta siya sa may bandang likod ko. Agad kong kinuha iyon. He guided me to the center of the arrow on the target. There is nothing to be afraid. I deeply breath and I'm nervous now. Just free your mind. Patuloy siyang nagsasalita habang tinutulungan ako na banatin ang palaso. Now free the arrow. Pakawalan mo na. Pagkatapos niyang sabihin yon, pinakawalan ko nga ang palaso and bullseye. See? I looked at him. Natamaan ko. Bullseye pa. Isang panibagong araw na naman at nandito na naman ulit kami. Dinala nila ako sa isang lugar na sa tingin ko, hindi na kami mag-archery. Halos napatakip ako ng tenga sa sobrang ingay ng mga baril. Hold this gun. Napatingin ako sa asawa ko, kaya seryoso ding nakatingin sa akin. Agad kong kinuha ang baril at gaya ng una may target din. Nagsimulang pumutok at agad kong nabitawan ng baril dahil sa sobrang ingay nito. My husband laughed at me. I rolled my eyes because of his ignorance. Are you insane, my wife? Ako? Baliw? Hindi ah. You forgot to cover your ears using this. Kinuha niya ang isang bagay na pantakip sa tenga. Para siyang headphone, basta ganun. I was about to get that thing on him, but he stopped me. Let me wear this on you, he sweetly said. My cheeks getting warm again. Gagamitin mo lang kung anong meron ka para sa kapakanan at kakabuti mo, maging na nakakarami. Do not use it to harm people, he added. I nod my head and continued to shoot at the target. Bang, bang, bang! Mukhang hindi ko natamaan ang target. It seems kailangan ko ulit na may yumakap sa likod ko. Shucks! Focus, wifey. Remember what I've said, he sarcastically said. Napatayin ako sa babaeng lumapit din sa amin, and it was Christine. She's here for training, huh? Na, I think she's here to seduce my husband. Nagsimula niyang patamaan ng target. Ilang beses niyang ginawa at wala man lang mintis. Sapol na sapol lahat. After she did that, she looked at me and smirked. You're good. Nice one, I said and smiled. Akala ko ikatutuwa niya yung sagot ko, pero hindi. Thank you. Dahil siguro magaling din na nagturo sa akin. Napatingin siya kay Devin na ikinakulo ng dugo ko. So my husband taught her? Tapos pagdating sa akin, stricto. Hanggang anong oras ba kayo magta-training? Kahit kailan, kahit umabot pa ng gabi. Napapikit ako na may kasamang inis. Anong klase daw yun? Hanggang gabi? May something ba sa kanila? Bakit para nagagalit ka? I am just telling the truth. Please, excuse us for a moment. Lumayo kami ng ilang metro kay Devin. Katunayan, magaling nga siya pagsapit ng gabi. Takte, gusto ba niyang masapak? Why is she telling me about that? Marunong ba siyang mahiya? Wala ka man lang bang sasabihin? Mas magaling kasi ako sa'yo. I did not let her finish her words. I slapped her without any hesitation. Devin saw that and that's the reason why he got his attention stopped. Why are you two fighting? Nothing, honey. We're just practicing, I said. I felt pain. I don't know if Christine is telling the truth or lie. Yes, we're, just practicing, Christine said. Shall I continue? Of course. Bumalik na kami and I started shooting again. Sinentro ko sa target and I was about to shoot when I remembered what she said. Dahil sa inis ko, ilang ulit akong nagpaputok ng baril. Nang tingnan ko yung target, sakto at pulidong pagkakatama. I wish that was Christine. Naiinis na ako sa pagmumukha niya eh. You are so mad, honey. Are you alright? I gave him the gun. Shall we proceed to the next one? I request. My husband then agreed. Christine glared at me and she looks like a boom that we're going to explode when he saw Devin hold my waist. What are we doing here? Tanong ko nang dalhin nila ako sa isang madilim na botega. Is he... You're thinking wrong. Nilabas niya ang isang panyo at piniring sa akin, bagamat naguguluhan sumunod na lamang ako. Imagine someone kidnap you and bring you to darkest place. May mga panyong nakapiring sa'yo.
The question is, how can you fight back and defend yourself? Napaisip ako nang itanong niya ang bagay na yon. Noong mga nakarang araw lang kasi tinuruan niya ako ng martial arts pero hindi pa tapos. Imagine I'm your enemy now. Naramdaman ko ang paglayo niya. Aray! Napadaing ako na maramdamang may pumilipit sa braso ko, and it was Devin. Sorry, wife. He apologized. Sira ka ba? We are here to train you, right? Pinakalma ko ang sarili ko na mapagtanto ko. Nagtitraining nga pala kami. Nagkaroon mo rin ng katahimikan at naramdaman kong muli ang pagtayo niya. Pinapahirapan ako. Bakit pa kasi kailangan pang takpan yung mata ko? Naramdaman ko ang bawat yapak niya at ang manghaharapin ko ito. Agad niyang sinakap ang labi ko pagkatapos ay kumalaw. Too slow, honey. Wika nito at mabilis umalis sa harapan ko. May ganun pa siyang nalalaman. Huminga ako lumalalim. I want to end this game and go home. Wala ko narinig na yapak at tayong katahimikan. Silence means danger. Agad akong kumilos na may naramdaman akong papalapit sa akin. Mabilis pa sa 4:00 umilag ako at pagkatapos, kinuha ko ng kabilang kamay niya at nilagay sa likuran niya. How is my performance, honey? I haven't decided yet. Wika nito at mabilis na nakawala. It's unfair. I'm fighting and my eyes are covered by handkerchief. He against me. We are currently fighting right now. Ouch! That hurts! Reklamo niya na matamaan ko ang mukha niya. Ang daya ko. Malakas kasi yung pagkakasuntok ko tapos siya, tayong sinasalag niya lamang yung mga atake ko. Nang akmang susuntukin ko siya nang kinuha nila ang kamay ko at pinulupot sa braso ang katawan niya. That's for today. Wika niya na senyales na uuwi na kami. But I'm just warming up. Reklamo ko at itinulak siya. We fight again at hindi naasang pagkakataon, may bumagsak na kung ano. Agad niya akong itinulak at ang ending, nakapaibabaw siya sa akin. Umalis ka na dyan. Sabay ko pero ngumisi lang siya at akmang hahalikan niya ako na napansin kong paparating si Liam. Devin? Saad ko at sumenyas na may tao. Mukhang nakaabala ata ako Wala naman siguro kayong balak na dito yan gawin, no? Napailing ako nang sabihin niya yon. Wala talaga akong balak may gawin dito, no? Umalis si Devin sa ibabaw ko at tinulungan niya din akong bumangon. Why are you here? Iritadong tanong ni Devin sa kaibigan niyang si Liam. Kaya naman agad ko siyang siniko. Sorry if I interrupted both of you. At sinadya mo. Devin! Saway ko rito nakita tahimik niya. Let's just go. Dagdag ko pa at nakita ko pa bumulong si Devin kay Liam pero tinawanan lamang siya nito. Sayang nga naman. He was about to kiss me na Bumalik na kami sa mansyon. Not just mansyon, it looks like a castle na nga Maraming kwarto para sa mga mafias. May importante daw kasing pag-uusapan. Nakaupo ako sa isang bench habang sina Devin malayo sa amin at may importante pinag-uusapan. Uminit ang dugo ko na makita kung gaano paano dumikit si Christine sa asawa ko. Hindi ba siya nahihiya? I mean may asawa na yung tao tapos gumaganyan siya. Hoy! Napahawak ako sa dibdib ko nang gulatin ako ni Riza. Papatayin mo ba ako? Wika ko habang nakahawak pa rin ng isang kamay sa dibdib. Umupo siya sa tabi ko. Siyempre, hindi ko gagawin yon. Bakit nandito ka? Di ba kailangan ka doon? Yaan mo sila. Beshi, may sasabihin ako. Ang mga mata kong nanilisik nakatingin kay Christine. Lumipat kay Riza. Be, buntis ako. Congrats, magiging nanay ka na. Masaya kong sabi at binalik agad ang paningin ko kay Christine. Bakit nagsiselos ang Reyna? May dumidikit ba sa hari niya? Napaismid ako at tumingin kay Riza. Sinong Reynang hindi magagalit kung may babaeng dumidikit na naman na parang linta sa kanyang hari? Sarkastiko kong sabi. Diba sabi ko sa'yo, kapag hindi mo nakuha sa santong dasalan, ikama mo na. Wika nito at napailing pa. I hate that idea. Agad akong ginanahan na lumapit sa akin si Devin at mukhang tapos na sila. Han, putol ni Christine ang sasabihin niya. Magpapaalam sana siya sa'yo. Late siyang uuwi dahil may importanteng pupuntahan siya. Nakapamewang nitong Saad. Kailangan ba talaga kasama ka? I sarcastically said and raised my eyebrow. Devin sighed. Han, babalik ako kaagad before 12. I need to figure out something. Goodbye and take care. Wika nito at humalik sa pisngi ko bago umalis. He seriously go with that bitch? Assistant niya kasi si Miss Christine. Singit ni Riza sa likod ko.
Wala akong ibang nagawa kundi ang umupo sa tabi niya. Tiningnan ko si Riza na kasalukuyang kumakain ng mangga. Saan ka naman nakakuha niyan? Walang gana kong tanong. Sa asawa ko, bakit? Sino bang asawa mo? Siyempre, yung papa ng baby ko. Halos mapakamot ulo na ako. Ang dami-dami ko nang iniisip, tumagdag pa to. Hay, buhay nga naman. Riza, pwede, direct to the point. Sino ba kasi? Napangisi siya bago sumagot. Si Liam. What? Si Liam? Buti hindi siya naiirita sa ugali ni Riza. I mean, laging piloso po eh. Si Liam pala yung asawa niya. Hindi man lang yan ikwento sa akin. Kaibigan ko ba talaga yan? Riza's POV. Gusto mo? Pangalo ko sa kaibigan ko pero tumanggi ito. Eh di wag. Tinignan ko si Carly na iritado pa rin at hindi maipinta ang mukha. Selos? Carlene is my best friend and also we treat each other as sisters. Pwede bang samahan mo ako sa bar? Napatigil ako sa pagkain ng mangga nang sabihin nito iyon. Kailan siya natutong uminom? Manlalalaki ka? Pabiro kong tanong pero inirapan niya lamang ako. Malamang iinom. Aba, di ka naman umiinom ah. Kung ayaw mo akong samahan, edi wag. Nagtatampo nitong sabi, kaya I don't have any choice kundi damayan siya. Ikaw ba naman kasi magkaroon ng pogi at hot na asawa, kundi ba naman di kita ng mga linta? Beshi, tama na yan, lasing ka na oh. Awat ko dito pero ayaw pa rin papigil. Ngayon ko lang siya nakitang nagkakaganito, lalo na sa lalaki. Anong oras na oh? Magagalit yung asawa mo niyan eh. Dagdag ko pa. Tumanggamo siyang muli ng alak at tumingin sa akin. Uuwi siya ng 12 tapos ako, 9 PM pa lang pinapauwi mo na. Aba, ang unfair naman nun. Carlene, pwede ba manahimik ka na lang dyan? Napasikamp ako at napatampal sa noo. I need to call for help. I dialed my husband's number. Hello? Yes, babe? Malambing nitong ani na siyang nakapagpangiti sa akin. Lande? I need your help. Bakit? At saka nasan ka? Anong oras na? Nag-aalala nitong sagot. Sa bar. What? Makakasamayan sa baby natin. Nag-usap na tayo, hindi ba? No drinking alcohol. I cut his words and tried to expand what is going on. Babe, I am not drinking, okay? But, Carlene is. I needed to come here. Iuwi na natin siya. Saad ko at pinatay na ang tawag. Waiter, isang bote pa. Utos nito na siyang ikinainis ko. Lasing na siya mamaya. Kung ano bang mangyari sa kanya niyan eh. Pinigilan ko siya pero ayaw talagang magpaawat. Kaya wala na ako nagawa. Maya-maya'y dumating ng asawa ko na siyang ikinahinga ko ng maluwag. What is happening to her? Selos? Tara na, iuwi na natin siya. Pag-aaya ko. Devin is coming. Siya na raw ang mag-uwi sa asawa niya. Pagkasabi niya noon, siya ding pagating ni Sir Devin. When Carlene was about to drink, Sir Devin immediately take the glass of alcohol. That's enough, honey. You're drunk. Wika nito na siyang ikinangisi ko. Mukhang may suyo ang magaganap mamaya ah. Suyuan na mauuwi sa kama. Agad niyang binuhat si Carlene pero pumapalag pa ito. Ibaba mo nga ako? We're going home. Thanks for keeping my wife safe. Paalam pa nito bago tuloy ang lumabas ng pinto. Naramdaman ko pa ang pag-akbay ng kamay ni Liam sa balikat ko. So, let's go? Pag-aaya nito na ikinatango ko. Devin's POV. Ibalik mo nga ako doon? Wika ni Carlene na makarating kami sa bahay namin. Yes, bahay namin. We decided to separate and live in our own. Walang mangyayari sa amin kung didikit pa rin ako at aasa sa mga magulang ko. What the hell is happening on you? Ginaya niya ang sinabi ko sa pamamagitan ng baby talk. What the hell is happening on you? Han, ikaw diba? Sabi mo mamaya pa uwi mo? At sinama mo ba talaga yung impactang yon? She's jealous because of Christine. Kaya ba nagkakaganito siya? Why are you drunk? Bakit? Bawal? Piloso po niyang sagot. Sometimes nagiging para na rin siyang si Riza. Han, mag-usap tayong na maayos. Lumapit ako sa kanya at nang makalapit ako at halos mapapikit ako sa sobrang inis dahil sinukahan niya ako. Calm down, Devin. Your wife is just drunk. Kusa siyang humiga sa sofa. Agad kong nilinis yung sinukahan niya at pumunta ng banyo para magpalit ng damit. Nang natapos na ako, agad ko siyang binalikan, ngunit wala na siya sa sofa. Saan naman daw nagpunta ang babaeng yon?
Hinanap ko siya sa kung saan-saan hanggang natagpuan ko siya sa kusina. Han? Tawag ko sa pangalan niya na makita ko siyang naglalaro ng patalim. Yes, hubby. Agad akong umilag ng ibato niya sa akin ng kutsilyo. That was so close. Is she going to kill me? I told her gagawin niya lang yon in case of emergency, not to kill her husband. Han, put down the knife. Wika ko nang kumuha na naman siya ng kutsilyo. Sa pangalawang pagkakataon, umilag ako dahil ibinato niya na naman sa akin. May gusto ka ba dun sa Christy na yon? Pagalit nitong Saad. Wala. Pero bakit siya ang sinama mo? Si Liam ang sinama ko. I changed my mind because I know you will be mad. Maamo kong sagot at unti-unti lumapit sa kanya. Totoo? Saad nito at dahan-dahang binitawan ng kutsilyo. You are my wife and I won't do anything that will make you mad. I said and hold her cheeks. Binuhat ko rin siya papunta sa kwarto namin. Alangan namang hayaan ko siyang maglakad ng patumba-tumba. Kumain ka na ba? Tanong ko dito na ikinatango niya at siya namang pagtunog ng tiyan niya. I hate liars, honey. Sagot ko bago magtungo sa kusina. I cooked for her. Pagkatapos niya kumain, hinugasan ko na rin yung pinagkainan niya. Bumalik ako sa kwarto namin at nadatnan ko siya, mahimbing na natutulog. Kinuha ko yung kumot para makumutan ang kanyang katawan. Good night, wifey, I said and kissed her forehead. I laid down my body beside her and hugged her in her waist. Kinabukasan, I slowly opened my eyes and I saw a beautiful woman lying in my arms. Ang sarap isipin na pagising mo sa umaga, yung taong mahal na mahal mo agad ang masisilayan mo. Nasaksihan ko ang unti-unting pagmulat ng mga mata niya. Good morning. Wika nito at malapad ng ngumiti. She smiled back. Good morning too. Agad akong bumangon para magbihis because another day reminds me of another work. Naligo ako at nagbihis pagkatapos agad akong pumunta ng kusina. Sayang naman kung hindi ko siya sasabayan kumain, hindi ba? Let's eat. Pag-aaya nito sa akin. Adobo my favorite. Nilagyan nga ng kanin at ulam ang plato ko na siyang kinangiti ko. Kagaya ng nakasanayan, we prayed before we eat. It is better to thank God first. Hindi naman pwedeng tanggap lang tayo ng tanggap ng biyaya tapos hindi man lang natin magawang magpasalamat. Napakawalang utang na loob naman natin kung ganon. After we pray, we eat. While Carlene is washing the dishes, I hugged her from the back. How lucky I am because I have a wife like her. Nang bumukod kami ng bahay, hindi siya pumayag na mag-hire ng katulong kasi kaya naman daw siyang gumawa ng gawaing bahay. Wala ako nagawa dahil yun ang gusto niya. It's already 7:30. I gotta go, I said and kissed her on her neck. I will visit you later. Wika niya na ikinatango ko na lamang. Goodbye, and I love you, I said after I unwrapped my arms on her waist. Take care. I love you too. I kissed her lips. Pasimple siyang umiti sa ginawa ko. Hindi ko alam. Ang buong alam ko, wala na talaga si Sally. Ni hindi nga sumagi pa sa isip ko na bubuhayin siya ni Gerald eh. Devin, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Iniangat ko ang tingin ko kay Liam na kasalukuyang nakatingin din sa akin. Umayos ako ng upo sa swivel chair ko. Ano yun? Ex-boyfriend ni Sally si Gerald. Nabigla ako sa sinabi niyang iyon. Sally did not even tell me about that. Before I met her, she already knew Gerald? Teka, dumadagdag sa sakit ng ulo ko to ah. Yon ang totoo. Before you met her, dinadala niya na sa sinapupunan niya ang anak nila ni Gerald. Naging complicated ang relasyon nila dahil sa'yo. Sally aborted their child because she likes you. Halos hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. I didn't know about that. I can't believe all this time I am the reason why it's all happening. Kung hindi ko nakilala si Sally, hindi na sana magkakaganito. Sana nagsaliksik at nagtanong muna ako. Sana nag-isip ako na mabuti bago pumasok sa isang relasyon. Hindi sana nadamay ang walang mawang na sanggol, pati na ang kapatid ko. We must rescue her. Hindi ko hahayaan na may masaktan ng dahil sa akin. Wika ko at tumayo sa kinaupuan ko. Until now, wala pa ring lead ang grupo kung saan nagtatago si Gerald. Habang nakatingin sa malayo at pinagbubulay-bulayan ang mga nangyayari, hindi ko maiwasan na hindi makampante. I cannot deny the fact that I am afraid. Hindi dahil baka mapano ko, kundi takot ako sa posibleng mangyari sa asawa ko. Ayokong idamay siya. She did not know nothing about that. Lumabas si Liam ng opisina ko. Maya-maya may pumasok na babae. I was confused why she's here. Devin?
Seryoso nitong tawag sa akin. Hinarap ko siya para tanggapin kung bakit nandito siya. Why are you here? Do you need something? Agarang tanong ko habang sinasaraduhan niya ang pinto. Is it bad to come? Is it bad to visit my king? Oh, come on. Napasinghap ako nang sabihin niya yoon. Yes, she likes me at baka ko ano pang isipin ni Carlene kung maabuti nila dito si Christine. You're so annoying. Hindi mo pa rin talaga makita na gusto kita? I love you. Lumapit siya sa akin ng kaunti. Devin, I'm crazy because of you. Do I need to kneel in front of you just for you to love me? I can't believe it. Tayong dalawa magkasama mula pagkabata, but you did not even learn to love me? At alam mo ang mas masakit? You made Carlene not just a queen in your life, but also a queen of the Mafia Kingdom? That's supposed to be me, Devin? Lumabas ang konting luha niya sa mata habang ako'y nanatili lang kalmado. Christine, how many times do I need to tell you? Having a best friend like you is a blessing. Friend? Best friend? Hanggang dyan lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Devin, I almost died in seeking for your love. Ano bang meron siya na wala ako? I deeply breathed. I know what she felt. Being in love to a person that already loves someone else is damn painful. But sometimes we must know the limitations. We don't need to force them to love us. Dahil kung mahal ka ng isang tao, mahal ka niya. Devin, mahal kita. Please naman, pakinggan mo naman ako. Hanggang kailan mo ba ako paiiyakin? Hanggang kailan mo ako paaasahin? Wika nito habang patuloy sa pagbuhos ang kanyang luha. Christine, I'm so sorry. Wala naman akong sinabing umasa ka. I told you that I already love someone. Ano bang meron kay Carlene? Pasigaw pang tanong nito. I remained calm. Carlene is so special for me. I was enchanted when I met her. Nagising mula sa pagkakatulog ang puso ko. Nabali ang sinabi kong kailanman hindi na ako iibig pang muli. I love her at hindi ako gagawa ng anuman na ikasisira namin. I did not expect the action that she did. I was shocked when she kissed my lips. Agad akong humiwali at nang pagkalas ko mula sa pagkakahalik niya, siyang pagpasok naman ni Carlene. Han, let me explain. I said. Palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya at marahil nasasaktan siya sa nakikita niya. Nagulat ako nang punasan niya ang labi ko at hinilikan ito. Sabi ko naman sa'yo, I will visit you. Kumain ka na ba? May dala akong pagkain. Malumanin itong saad. Hindi siya galit? What the? Are you blind? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Christine said with an irritated voice. Han, I will explain. No need to explain. Nakita ko. Napapikit ako ng mariin sa sinabi niya. Isa itong malaking gulo. Tiningnan ko na masama si Christine pero ngumisi lamang ito. Nawala ang ngiti sa labi niya na magsalita ang asawa ko. Kanina pa ako dyan, watching you, begging and pleading my husband just to love you. You don't need to beg for his love. Hindi mo kailangan magpakabaliw sa isang lalaking hindi kayang suklian ng pagmamahal mo. Nabunutan ako ng tinig sa dibdib sa narinig ko. If you don't mind, maaari ka na bang lumabas? Dagdag pa nito. Umalis si Christine na puno ng galit, sakit at pagkainis ang kanyang mukha. Wife, I'm sorry. Shh! I trusted you. A wide smile come out of her face. Love is truly about trust. Kain na. Pag-aaya nito. Saktong-sakto, gutom na ako eh.